Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan dako o lugar ka man naroroon ngayon. Ang panalangin ko po ay ang pagpapala ng Diyos sa iyo at sa ating pag-aaral ngayon ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Panalangin ko rin po na buksan at bigyan ng liwanag ng ating Panginoon ang ating puso at isipan sa kalooban niya sa kanyang salita na ating pag-aaralan. Importante po na ating tandaan ang ating pag-aaral at ang ating pangunawa sa salita ng ating Diyos ay higit nating mapapagbuti sa pamamagitan ng ating matiyagang pag-aaral sa konteksto. Mahalaga din po na ating tandaan na ang pagbabaliwala natin o hindi natin pagpansin sa konteksto ay ang dahilan sa mali nating pangunawa sa itinuturo ng Biblia. Tungkulin po natin na ituro ang itinuturo ng Biblia at hindi ang gusto nating ituro. Balikan lang po natin sandali ang ating mga pinag-aralan sa ating pong nakaraan na pag-aaral sa ikalawa at ikatlong talata ng sulat ni Pablo kay Tito. Balikan natin ang verses 2 and 3. Nung nakaraan, pinag-aralan po natin ang dalawang bagay na siyang pag-asang pinangahawakan ni Pablo. Ang una ay ang patotoo ng Diyos na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at ang ikalawa ay ang katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita. Nalaman din natin ang ipinangako ng Diyos na siyang buhay na walang hanggan. Nakita rin natin sa talata na ipinangako niya ito bago pa man nagsimula ang panahon at kanyang ipinahayag ito sa kanyang salita. Pinakita rin sa atin ng talata ang utos na ipinagkatiwala ng Diyos kay Pablo tungkol sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. At napag-aralan din po natin ang dalawang katangian ng Diyos na ipinahayag ni Pablo na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at ang Diyos ay ang ating tagapagligtas. At ngayon naman po ating pagpapatuloy ang ikatlong bahagi ng unang seksyon ng liham ni Pablo kay Tito o ang Tito Kabanata 1, talata 1 hanggang 4. Atin naman pong susuriin maigi ang ika-4 na talata, ang verse 4 ng liham ni Pablo kay Tito na pinamagatan kong biyaya at kapayapaan mula sa Diyos. Basahin po natin muli ang Tito Kabanata 1, talata 1 hanggang 4. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan bago pa nagsimula ang mga panahon. Ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling, ngunit sa takdang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Kay Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Pinakikilala na sa atin dito sa verse 4 ni Pablo ang recipient o ang taong kanyang sinulatan, isang lalaking nagngangalang Tito. Si Tito po ay binanggit ng 13 beses sa New Testament. Siya ay isang Griego na naging isang mananampalataya at nakasama na rin ni Pablo sa kanyang gawain para sa mga Hentil. Nagkaroon din siya ng isang napakahalagang papel sa pag-aayos sa magulong iglesia sa Korinto. Ang kanyang responsibilidad na isaayos ang iglesia doon sa Korinto at ngayon naman po dito naman sa problematikong iglesia sa isla ng Crete ang nagbigay ng kumpiyansa kay Pablo, kay Tito. Pwede siguro nating tawagin si Tito na parang troubleshooter o taga-ayos ni Pablo. Pumupunta siya sa magugulong lugar para isaayos ang mga problemang hinaharap ng kapatiran sa dakong iyon. Ituwid ang dapat ituwid, linisin ang kalat at itayo sa tamang pundasyon ng iglesia ng ating Panginoon sa iisang pananampalataya. Ito po ang ilan sa responsibilidad ni Tito.